kung dito, Right, walang warrant, etc. Na totoo naman. Wala naman talagang warrant. No? Sir Ronald, ba't mo binibigay ng argument? Si Salvador Panelo. Kanina pa si ito, Sir, Justice Carmen, and I'll go to our resident vloggers. And yan ang legal luminary. Si Panalo, hindi naman legal luminary. Si Panelo. Wala nga akong alam na ipanalo niyang kaso. Si Panelo, naman siya, wala na naman daw hard copy. Ang hilig niya sa hard copy, no? Alam mo yung kay Trillanes, wala kaming hard copy no na ano siya ni Pinoy, amnesty. Ay, mahapon na naman yung hard copy. Or sabi niya, hindi pa na-publish. Sa Gazette na is this like a Panelo doctrine? Like parating, gusto ko ng hard copy. Ibang hard copy yata habang nung isa. Sabi ko nga sa'yo, hindi known si Panelo as a legal luminary at wala naman siyang landmark case na hinawakan. Ang alam ko, hinawakan niya yung Ampatuan, no, Mayor Sanchez, no, at kung sino-sino pang mga questionable shady characters, no? Oh, okay. Sir Ronald, you're very judgy today. You're very judgy. Talaga naman judgmental ako. Hindi naman ako Arneo. Binabalanse lahat ng mga positive at extra special biggest. Ronald, this is out of the box thinking. Yeah. This is really. Oh my God. Parang si Noriega ito. Oh. Actually, talagang this is almost Latin like, American. Ang tawag dito, in a way, parang rendition. Rendition, modified kind of rendition. No? So, pero, sabi ko nga, this is political eh. Diba, Justice, hindi lang to legal eh. No? It's how do you get things done? Ano po yung sabihin ng rendition para sa mga hindi nakakaunawa? Ano yung ibig sabihin pag usually, ang rendition, no, ay extraordinary rendition. Wanted ka sa isang bansa katulad ng US or Den Haag, no? Pero dumaan ka lang sa ibang. Babiyahe ka sa isang bansa na hindi miyembro ng ICC. Pero may stopover ka, doon ka dadamputin. Kung yung pupuntahan mo ay isang bansa na miyembro nung may kaso sa'yo, doon pwede kang i-rendition, no? Right. Yun yung ibig sabihin usually. Nang walang warrant yun, walang ano yun. Walang warrant yun. Wala. Basically, parang pa yun, warrantless arrest. Special ops. Sabi natin, kunyari, spy, ng Russia or China, whatever, then nasa Poland ka, then biglang dadakutin po ng dadaling ka sa US. Itong nangyari kay Digong ay nasa level ng special ops. Okay. Dahil, grabe. pwede siya, sasabihin niya, wala itong warrant, etc. So sabihin ng gobyerno, di magsampa ka ng kaso sa ICC. Tanong ko sino ang pwede nilang sampahan na kung maialis si Digong today, papuntang Europe, sino ang pwede nilang sampahan ng kaso? Tanungin mo si Panelo. Siya yung expert dyan. Kaya nga Justice Carpio, if you were in their team without helping them, let's anticipate. Now na parang naisahan sila, na Duterte sila kumbaga na karma sila loko sila, they shortcut due process, naisahan sila. What are the remedies for now? Does it still make sense to take this to the Supreme Court? Does it make sense na they get a local court to get a TRO right now as we speak, bago madala sa next flight si Digong? I mean, this is live as we speak, so anything could change, right? Well, I think it's a race, no? They can run to a judge now. And of course, the government, who is ever planning this for the government, knows that. Pabilisan nila yung departure of the plane para to render it moot and academic. Because pag nakaalis na siya, pwede naman sabihin ng court or the Supreme Court can say it's moot and academic. Wala na siya dito It's useless to decide this case. Because but can they condemn it or criticize it that this was a circumvention of the Philippine Constitution? I'm trying to help Panelo, okay? Press conference. Mag-press conference. Para hindi lang sila hard copy. Hindi. Si Robin Hood Padilla. Ayan, yun. So dictatorship na tayo, Justice Carpio. This is it. We are in a dictatorship.
Malay mo, Smiling dictatorship. malay mo, nakakuha sila ng TRO sa isang korte, kaso dahil sa traffic, na-delay papuntang Villamor Air Base. Or baka yung ginawa niya, yung mga judges, katulad ng Justice Carpio, enough na lang nila yung phone nila. Walang, Pwede harangan sa daan. Sorry, nakalipad na. sorry, nakalipad na. Sasagot na sila pag nakalipad na, hi, hello, who is there? Ganon. There are several ways to skin a cat. Yun nga eh. Buti cat lang eh. No insults to the Parang, cat. ba't parang nag-enjoy ka rito? No. Parang Pasko. It's the coffee. Parang masaya ka, Richard. It's the coffee. Parang Hindi ka naniniwala? Hindi ka naniniwala sa rule of law? Parang natutuwa ka. Namin mo yun, Richard. Vindication. Kumbaga, iPhone 10 na yung nangyari. iPhone 1 pa rin yung nirespond nila Panelo, di ba? Like, di ba, Justice, they're trying to make up arguments and all na hindi na applicable. Like, wala na, andito na tayo. Nalatawa ako sa... Pero in fairness, yung mga nagsasabi na na fake news daw yung ICC. Yung mga nagbabash sa'yo na nasan yung ICC. Klaroin natin, una-una. It's me in an interview with Justice Carpio. But, let's be clear, Justice Carpio never gave the year. Sabi lang niya, September. Okay? We never gave the year. Ako naman, in my excitement, dahil may nagchismis sa akin sa Hague na actually nagka-communicate na, sabi ko, this year na siguro. Kaya siguro may masabi rin yung mga trolls na dapat na-trycom ako. Dinipensahan ko naman kayo. Sabi ko kasi, usually, yung kaso sa from preliminary examination hanggang international warrant, mga 6 to 7 years. Correct. Kaya dinipensahan ko naman kayo. Nandun pa naman kayo sa range ng 6 to 7 years. Pasok palit. So, Justice, we claim credit na. I think, that's why I'm happy. Wala nang mga Well, I never thought that it will end up this way. Yung rendition. Oh my God. So, we're calling it a rendition na talaga. Tawagin na lang natin na special operation. Special, parang Ukraine special operation. Yes. Expedited, na lang. Oh my, this is crazy. Dahil lahat dinedeny. Wala. Mismo si Attorney Conti, wala kaming alam. May proseso pa yung dadaanan. No? Galit mismo nang sa amin yan. Nabalitaan lang namin. We've heard. We've heard. Pero wala kaming coordination whatsoever. No? Natotoo naman. Wala namang coordination. Dahil nga, ang nagko-coordinate ay PNP at saka Interpol. Wala naman talagang coordination sa ICC. No? Medyo, naman yan, half-truth, di ba? Ganun sinasabi nila. So, baka naniwala sila, Digong. Teka, 3 days na tayo dito, baka wala nga naman. So, ayun. Pero ang tingin ko, yung pangunahing dahilan, sabi ng isang source ko, yung kulambo. Yun ang gusto ko. Yun yung nagpahamak yung kulambo. 2 gabi na nahihirapan siya matulog. Walang kulambo. Kaya yun yung no? Ang tanong sa China, walang shopping sa China. Hindi, ito sa hotel sa Hong Kong, sa Causeway. Matadala kaya ng Europe yung kulambo. Dapat pinadala na lang yung kulambo sa Hong Kong. Tama. Pero kung hindi nila, hubris din eh. Hubris diba? talaga. Yung tingin mo, you're invincible. Tingin mo ay magiging bayani ka from the tarmac. Diba? So, kundi niyan hubris din yung malaking bahagi niyan. No? At in-underestimate mo yung capacity ng iyong mga kalaban. Sir Ronald, should we give credit to BBM na maybe at the end of the day, he was smarter than all of us? That he was actually not conflict avoidant, he was sleazy. Wala na kasi yung BBM vlogger Kaya tirahin na natin si BBM habang wala pa. Well, officially, wala siyang kinalaman. Well, of course. Officially wala siyang kinalaman. Dahil kung special ops kasi, walang kinalaman yung pinakamataas na posisyon sa ating bansa. No? May mga nagkuhan dyan, may mga nag-operate. No? May mga nag-operate dyan. Sila ay mananatili na lang nakatago. Kaya nga operator di ba? Hindi sila mahukupan. Something that you're completely unfamiliar with, Sir Ronald, as far as I check. Wala akong alam. Okay. Now let's ask our senatorial candidate, Sir
Sir Mark, is this gonna affect the elections in any way? Baka mag-drop out na rin si Bato. Daming pwede mag-drop out dito. Like, what, are you... Officially, wala siya sa warrant. Wala sa warrant si Bato. Bato. Si Digong lang. Tuloy pa rin. Yung, Pero nasa ba si Bato? Ba't nawawala? Exactly. Nga pala, may kopya na si Justice Carpio, may kopya na ako nasan ng si Bato? warrant. Ang nakalagay doon ay, ito ay first chamber ng ICC yung nagdesisyon. Tatlo sila na nagdesisyon. Dalawa yatang babae at isang lalaki. Pero nakalagay dun sa warrant, the international warrant, dun sa desisyon, ay si Digong lang. Pwedeng may lumabas pang isa. Pero for now, si Digong lang ang nakalagay. Yun nga bakit kaya nauna si... Yun din yung surprise sa akin, Justice, na nauna si Digong kaysa kay Bato. Actually, hindi siya surprising. Dahil yung tradisyon ng ICC, kaunti lang yung kakasuhan, yung principal lang. Yung principal lang. Marami na yung tatlo. Dahil nga, kung marami, tatagal yung kaso. No? So, ito ay bahagi pa rin ng kasi tradisyon yung ng Israel ICC. kasama yung defense minister, right? Yeah. I know the Putin one kasama din some of the top officials and oligarchs Alam around naman him. nila, hindi na mahuli Narishkin. Yung Taliban, mukhang tatlong Ninja Turtles din yung ano dyan. So I was expecting may tatlong Ninja Turtles din sila kanina. May second batch pa siguro. May second batch pa. Kaya yan si Bato. Baka may chance ka pa. Hindi, sa akin, yung effect din ito sa impeachment Kasi it's one thing Yun ang mas malaking epekto. Mas malaking effect Dahil may message yan sa mga senador na nagbabakasyon. Parang argument ni Haydar dahil yan sa recess, mga senador na ang pagkiling Right. ay iabsuelto si Sara. Sara, medyo aapektuhan sila. Dahil hindi naman pwedeng i-separate ni Sara yung sarili niya sa kanyang tatay. Tsaka yung mga... Practically, creation siya ng kanyang tatay. No? So, hindi siya pwedeng dumistansya doon sa damage sa kanyang tatay. No? Kaya, tatamaan din yan yung kanyang mga supporter at indirectly or directly yung mga senador na ayaw pang mag-convene as a trial. And yung takot sa mga Duterte, I think yun ang mababawasan It's one thing kung kalaban mo, pero kung alisin mo yung si Digong out of the picture, what will happen doon sa buong kampo ng mga Duterte? Kumbaga yung dating takot ka, mas mababawasan ng konti yung takot mo kasi you don't have to think about the old man. At tataas yung takot mo kay BBM. Because now, BBM Yun. is saying, actually, you're underestimating I me. can do it. I went for rendition. I'm gonna do things to Ano you if you don't follow me. Sinasabi mo rendition? Sinasabi mo rendition? Sorry. Oo nga. Walang kinalaman. Andyan na pala yung BBM vlogger. Magpapabay na tayo. Andyan na po yung outside the box, I think. Outside the box. Yeah, Okay. At huwag niyo kalimutan, si Sara ay kasama sa testimony ni Las Cañas. Yun. Na main witness sa Yari siya. ICC. So merong ganong klaseng chilling effect. Ito nangyari. Yes. Yeah, the other thing there is their bailiwick is really Davao City. Yeah. And he's the candidate for mayor. Pag hindi siya nanalo, they lose their bailiwick. What will happen if he wins? Tapos nandoon siya. Paano nga bang... Pero hindi siya He stays there. Then it's the vice who will take So over. Baste suddenly will be in a... Kung manalo si Baste, he will Kung take manalo over. si Baste. So hindi yung kalaban niya. So suddenly the vice mayor... Pero yung kalaban ni Baste, malakas Yun nga rin isip ko. So how is the race going there? So di mas ba? critical ngayon yung vice mayor race sa Actually, Davao. Suddenly, Wala si pwedeng, Digong dito. pwedeng tamaan din yung local Pwedeng meron din itong adverse effect kay Yeah. Pulong, kay Baste, at saka kay Omar, yung apo. No? Kaya hindi natin pwedeng i-underestimate. No? Dahil ito kasi, yung dating nasa level ng propaganda na crimes against humanity, ngayon, medyo malapit-lapit na sa judgment. No? Yeah. Medyo konkreto na. Ikalawa, yung sinasabi na pro-China, doon kagad tumakbo sa China. Pwedeng i-spin din yan. Spin din No? na ganun, no? At tapos, yung disgrace ni Digong, parang yung pagiging the Punisher, invincible Punisher, medyo nawala. No? Parang nagmukha siyang barangay tanod. No? Dahil nga, yun yung disgrace ni Kibuloy one of the most powerful person in the Philippines, biglang nakaposas, tapos na may mugshot. Ngayon, wala nang natatakot kay Kibuloy. Diba? Nakakulong na siya. Tsaka walang bumuboto kay Kibuloy 1. Parang tatalunin mo pa si Kibuloy. Ay, ako, bubusta ako ron. Tabla na Bubusta ako ron, no? Dapat lang guys. man, Baka Kibuloy. naman. Kibuloy. Number 27. Kasi pwede ka na magbukas after this. Ang sarili mong ano. Bubusta ako ron. No? RJ, alam mo na. Po ako. Ayan na, sa sige mga po. hindi familiar sa mga kaso sa ICC before, how long does it take yung buong trial? Usually,
Pag yung ganyang level. Relax ka lang, Sir Ronald. Based on sa mga nangyari before. Tunay. Okay, ito na. Hindi yung Tapos fake. na yung outside the box rendition. Justice Carby, okay, so let's say he will be flown to Den Haag mamaya. What happens next based on precedents? Well, the trial will start soon after, no? Right. And they're quite very efficient there. They're very efficient. The Dutch, I mean the ICC. Yeah. Yeah, the ICC. Tsaka handa na sila matagal na. They've been getting the testimonies of all the witnesses. Yes. Handa na sila. They have Mato Batuder, Mascareñas. Right, yeah. And siguro sila Digong, yung all the team niya will have a reunion there. So the whole infrastructure is like, I mean, of course, let's not forget, big deal yan sa ICC because walang napuntahan yung Putin case. Good luck kay Netanyahu. Trump is gonna defend it. Good luck finding those Ninja Turtles in the cave, right? Ito, baka this could be the highest profile case ever of ICC. No offense to the African warlords or the Milosevic of this world, right? If you are ICC, this is your golden case, right? And this will prove to the Africans that they're not the only ones Being targeted, Being yeah. targeted, no? Asia also is covered, and of course, Putin. White people are also covered. Afghanistan is Asia. Afghanistan is Asia. Yeah, we don't. But they have not. They have not taken custody of the accused in Afghanistan. Ito, hawak na nila. Yun nga eh. So this is their golden case, right? Yeah. We're not yet sure na aabot sila sa dahag. Mga ilang... What do you mean? What do you mean? Natakot ako. Would this take years? O baka a few months lang? Anong mga usually ba? Yeah, exactly. Like, what are the timelines we're looking at, Justice? Well, I know, ingat ka na biglang dahil sa nangyari sa atin. Iba yan eh. well, but this Scenarios. one will be... Scenarios. yeah, because all the evidence are in already. Matagal na eh. Yeah. So Planchado. I would it will not last longer than Year. 2 to 3 years. Oh, right. And then, like, if ever... Merong ang dalawa, di mo napanood yun? Dalawang akusado, nag-suicide. Oo. Oh, yeah, Yung exactly. isa, dramatic. We don't want that to happen. During the trial. Sarah, you're just to be clear, we're not endorsing that. Wala. As we're not encouraging Kwento lang. it. Wala. Tsaka nakabantay. Sinasabi ko lang na may dramang nangyari dyan sa trial. Parang sa Epstein ICC. yan, ah. Parang Epstein. So, Justice Carby, Parang sino ba yun sa Nuremberg? Yung nag-suicide, yung nag-cyanide, Dalawang Nazi rin nag-suicide. yung number 2 Wala akong sinasabing Nazi si Tico. Sinasabi ko lang, doon sa Nuremberg. May cyanide. May dalawang yung head ng Air Force. Right. Wow, I know what you're saying. Justice Carby, going back to this, mamaya na si Sir Ronald, what are we looking at in terms of, first of all, yung drama kasi ng mga Duterte is, matandaan na siya, kawawa naman siya, we have to check her, baka mag-ano naman, yung Zoraika ba yan, yung nagdrama-drama, hindi matay. Just to reassure people, Netherlands has like a first world welfare system, right? They're gonna take care of Digong to make sure he's alive and well. They have the best doctors there. Yeah. Okay, so and then, if this is gonna go into trial and all, what is the next step? Digong has to choose his own defense, or they will give him a defense team? Are we looking at the trial in the next 3 months to 6 months starting? Yung first time na makita natin sa TV, ito na si Digong, and then, what are we looking at in terms of time frames? Well, I think the trial should start within 3 months. Within 3 months. So right after elections, baka mag-start na itong trial. And of course, Digong will choose his own counsel because he can very well afford. Yes. Na hindi Harry Roque, na hindi Panelo. I mean, well, there's only one person from the Philippines who is registered as. Oh wow! Then that's Harry Roque. That's Harry Roque. Oh wow! So he will have his moment. and then, or kukuha siya ng international na counsel kaya? Or yeah, yung parang English, di ba mga UK firms, mga ganun. Yeah, maybe, diba? But Chinese, ano ba? Hindi tutulong yan. Ibang ops natin, bro. Having a Chinese defending him. Do you think, like, in theory, China could have done something to protect him? Since hindi ako binigyan ng visa ng China, titirahin ko na sila ng big time ngayon. Like, you think China would have advised him not to go back to Philippines if he was already there? I mean... Well, I don't know if China will give him that advice, but I'm sure that if he decided to stay in China, he would be accommodated by China.
But I agree. Yeah, I agree. Kaya nga si Ronald was thinking talaga mag-exile yan eh. That he brought in yung Intel chief niya was there. If he knew that ito mangyari, rendition. this will happen to him, he would not come here. Yes. So in fairness, I agree Chinese spies were not able to know that, right? That was a secret plan. I mean, this is a high-level secret Yeah, plan. Sabi nga ni Justice, out of the box. This is out of the box. Nobody ever thought of this. Baka ang iniisip Noriega. nila, iniisip nila, may mga legal remedies, Yeah. may mga uprisings, mobilizations, here and there. Yeah, I was thinking this will last several Months. even years in the Supreme Court. Yeah. Pero kung nagstay siya doon sa Hong Kong, sa China, hindi din siya makukuha, di ba? Hindi din siya Interpol. They will not honor the ICC arrest order. Protect him. Yun nga yung sisang protection. So he had protection eh. So bakit pa siya umuwi? That means masyado siyang Dapat kampante. pinadala niya na lang yung Colombo niya sa sa Hong Kong. bumalik pa siya para Yeah, actually, Yeah. Pero marami rin mabibili ron eh. Nakulambo. Yung kulang. Shopping nga, di ba? Galing sa Guangdong lang yan. Sa Shenzhen lang yan, di ba? Malapit lang Shenzhen. Hindi, pero usually kasi parang kanyan eh, parang kumot. Yung security blanket. security blanket yung amoy niya. mo na, yung amoy mo na eh. Halo na yung laway. Parang pawis. Diba? Parang pag pwede ibang- title pag ng ibang- novel, no? Tapos pag ibang isa about kulambo, Duterte. Pag No? ibang kulambo, iba na eh. No? Parang hindi mo It's feel not eh. the same laway. Hindi mo feel eh. Sana Diba? dali naman nila yun sa... Parang ako, may stuffed toy ako na slot. No? Yun, hindi na pwedeng iba ron kahit brand new. You know, many Hindi naman ano yan. many were saying that as long as the ICC would issue the arrest order, they would be happy already. Yes. They didn't expect that Pero Duterte mabilis. would go there. No, would Na be hindi brought symbolic there. lang, oo. That Duterte would probably flee to China, but he would Yeah. never be taken custody of by the ICC. But this is something really unusual, no? And this sends a signal to the future presidents na this could happen to you. Like, you know, there'll be outside the box ways to get you that... Kasi, di ba, as we speak, yung South Korea, the drama continues, di ba? Si Kim Jong-un, ang tawag ko sa si President Yoon, is still, you know, putting on the show of force, yung sa bahay na nahirapan I mean, this is South Korea, di ba? Yes, We're talking pero about. kumpara naman dito, wala naman siyang pinapatay na more than 35,000. Yeah, that's what I'm saying. If in a first world rule of law country na hindi sobrang mamamatay tao yung kausap, nakakapag-resist pa siya ng, I mean, for people who bother to follow what's happening in Korea, if you're Duterte, look at it, this is fourth world country, I can do whatever I want, I'm so scary, blah, blah, blah. And yet, ginanon lang siya, clean. Yan yung problema pag naniwala ka sa sarili mong legend, sa sarili mong propaganda. Yun yung first rule ng politics, no? Na fake news ka sa sarili mong fake Sa mga news. sarili mong trolls. Tsaka, wala na, yung isang pinakamahalagang element sa politika, circumspection, nawawala na. Right. At tingin ko, yun yung isang bahagi nito, maliban sa kulambo. Yung Colombo talagang napapaisip talaga ako, magre-research ako mamaya. That's another thing there. So how will this affect the behavior of the vice president? Yes. That's the next question, yeah. Yeah, because she could be in the next batch. Yes. And will she step up? Kasi ang tanong kanina sa akin parati is, so who is now like the prince or heir apparent? Is it Bongo? Is Bongo gonna risk his number 2 and 3? Nope. Is Bato even in a position to do that? Could be, pero hindi siya yung meron eh. Is Sara gonna finally step up considering how vulnerable she is? Mas siya pa. Dahil nothing to lose eh. No? May impeachment siya, may mga criminal cases, no? Pwede pa siya masama sa second or third batch sa ICC. Right. Kung ako siya, go for broke. Go for broke, yeah. Sa iyo, Mawawala, no? Hindi ka naman pwede maghintay sa isang corner. Hintayin mo na lang yung kaso, yung impeachment, at saka yung ICC. Yeah. No? She has two options, di ba? Right. Go for broke or flee. Oh, wow. Pwede. To China. Which is also broke. no? Which is also broke. Basically, she'll be impeached. That's political annihilation. No? That's harakiri. Either political harakiri or just assassination. Like civil war. No? Yeah. Wow, these are crazy times. Speaking of crazy times, Nagulat ka ba? hindi. Natutuwa lang ako. Kala ko nagulat ka. Medyo matagal ko na sinusulat tong script na to. So now it's parang na chat GPT na siya bigla. Parang chat GPT, write me my script now and this is gonna happen. No, but now of course, Justice Garvey, I want to ask you and Ronald. Mamaya ka na Ronald kasi alam ko anong sasabihin mo eh. Start with you, Mark. Anong sasabihin dapat ngayon ng mga pinks?
mga ibang leaders. Kasi Akbayan, nag-release ng statement kanina, si Percy Sendanya, this is about justice, and of course, Chel Jokno. Pero yung mga ibang kaibigan natin na mga hindi na nakamayan. Kailangan na nilang i-review yung kanilang statement. This is not a people's issue. Kailangan nila i-review yan. Yung mga political issue to. Hindi naman to dito people's issue. Ito ay issue lamang ng mga politiko. Ayun. So Mark, Sino ba may sabi nun? Mark, ignore. Meron kaming Christmas party na hindi ka imbitado. This time hindi ka imbitado. Ayoko masira yung invitation sa akin. Hindi, ako nakikita ko din naman. I speak about it sa vlog ko din. Kahit yung sa Kakampigs, may parang nabubuong faction na medyo would choose Duterte over the Marcoses. O sana naman itong nangyari dito, they could makita naman nila yung isipin naman nila yung nangyari dun sa mga kasama nila, sa mga pinakulong nung panahon ni Duterte, pinagtakaan yung buhay, yung paninira na ginawa sa kanila, sa legacy nila Ninoy and all that. So sana naman mag-circumspect din sila or tingnan din nilang hindi porket maganda sa social media, hindi kumbaga nakukuha mo yung mga DDS on your side, doon ka na kakampi o doon ka na kumbaga samahan naman nila yung mga kasama nila. Samahan nila yung mga who are at the front lines battling this fight against the Dutertes. Pero dapat hindi na sila independent. Dapat opposition na talaga sila. Parang isa lang yung tinatamaan mo dyan. Yung opposition kasi parang dadali na sa Den Haag So talagang kunin. Ayaw nga pala. So may opening na. Wala na pong opposition kasi makukulong na. Ikaw ba independent ka rin? Third force. Isa ka pa. Ano Mark, stance mo? Support ICC extraordinary rendition. Outside the box. Den Haag option. Ako gusto lang din sabihin ako masayang-masaya ako today, sabihin ko lang. Parang hindi obvious. Above everything else, yung kay Sunny Trillanes. Kasi nakasama ko siya for the last year. Nag-iikot kami ng Caloocan. And nakita ko din kung how much this means to him. It means a lot. It means a lot. 8 years. Bugbog siya ng isang taon. Gulping-gulpi siya More than anyone else to nadamay pa kami. ICC. 8 years, talagang ginapang nila, nila, kasama yung Magdalo, yung mga niya doon. Hindi nga, dahil nga nakasama ko sa Caloocan, pati yung mga Magdalo na nakasama niyang pumunta sa Hague and all. So tingin mo, makakatulong ito sa kanyang kampanya sa Caloocan? Hindi ko alam Unless mag-rendition din siya sa kalaban niya. I mean, he has two options. I-coup niya kung natalo siya or i-rendition niya. Yes, agree ako kay Mark. Put credit will credit is due. Yeah, in fairness kay Sunny. Mahalaga yung role dito ni Sunny Trillanes. Pero sa akin kasi, isa pang mas mahalaga are the families of the victims of the EJK. Exactly. This is not a battle between Marcos and Duterte. This is a battle between the families of the victims in their thousands. No? Ngayon, nagmimisa sila sa Payatas. No? Nagmimisa sila ngayon doon para to celebrate itong ganitong klaseng nangyari. Pero wala pa yung katarungan no? So dapat yung iba pang kakutsaba ni Digong dito sa napakalaking krimen na ito, crimes against humanity ayon sa ICC, ay maparusahan din. Sir Ronald, do you think this time na ICC na silang lahat? Si Bato, even Sara, di ba? She oversaw Tokang operation. Why not? Yun na, ICC na lahat. Nakita ko yung kulungan sa Den Haag, maluwag. Dahil mababa yung crime rate So pwede silang pumunta ron. Ang problema, parang mga condominium masyado silang komportable. Kaya sana, dito na lang sa Bilibid. Mas poetic yung justice dito kaysa sa Den Haag Halimbawa ako, pag nagugutom ako, doon na lang ako sa Den Haag sa kulungan. At least doon merong TV, may aircon, may human rights, meron kang may garden, marami naman. Para alam mo yun. May library. Sino bang binibisita? Para alam niya. Ito 3x4 dito, yung CR niya. Hindi, yung daughter ko kasi. Yung daughter ko nandun okay. Masa ko din Akala ko may kliyente. Buti pa si Digong, he will be afforded due process doon. Kesa dito sa mga namatay. That's the ultimate irony. Kesa dito sa mga namatay, or yung sinabi ni Bato, na shit happens,
mga mahigit pa yun na 160 na collateral, mga bata, mga lola, lolo, sanggol, no? Yun yung shit happens. Yun yun. By the way, that 160 is until 2018 and 19. So we really don't know the full number of children and minors killed. Could be 1,000, could be at least a few hundred. Tapos yung iba pa nagsuporta. Dito, halimbawa si Justice Aguirre. Kala ko Justice Carter. Bakit ko yun? Si DOJ Secretary na talagang pinigilan yung mga kaso laban dito. No? Yung Secretary of Foreign Affairs na nagsalita sa United Nations supporting itong tokhang na ito until 2021. Ngayon, senador na siya. Bakit dapat wag makalimutan yung mga yan. Dapat wag makalimutan yung mga yan. Hindi lang itong mga directly involved, kundi kahit yung indirectly involved. Tapos wala na si Digong to defend them. At saka mahalaga to, Mark, no? Dahil ito, anong klaseng lipunan tayo? Kung hindi natin bibigyan ng hustisya ito. Mas marami pang pinatay dito kaya sa Gaza. Di ba? Anong klaseng bansa tayo kung walang katarungan?